afternoon, sir. My name is Jessa Imbaloro, the first reporter in Group 11. So my topic is Machine Learning Helps Arkansas University Hospital make better treatment decision. So the problem is unstructured data or kanang laylay ang forma lisod siya isunod-sunod. The second is very large ang volume of data. So dili siya mahimo nga kanang mag-simple lang ang pinaagi sa kanang investigate sa isa or pag-construct sa isa ka data. The third is opportunities from new technology. So mahimo ni siyang solution pag magamit kaani. So dito sa unsay iyahang mga solutions. First is manage safety, cost and health outcomes of patients or kanang siguraduhon nga kanang ganing maayo, siguraduhon nga maayo, barato ug kanang effective ang medicine. The second is collect procedures and test data. Tigumon ang mga tigumon og unsa ang inyong mga nahibal-an or way kanang gikan sa resulta sa inyong pag-investigate. The third is train Watson Explorer. So tudloan ang sistema aron masabtan og kanang mahibal-an nimo or ma-gather nimo ang mga information. The third is CT scan analysis system. So mas clear o mas paspas nga matan-aw nimo or mas ma-clear nimo ang unsay naong gikan sa CT scan. Sa mga medicine o paghimo ani nga kanang makatabang sa kadaghanan. So gipakita nga makatabang ang AI aron aron ang trabaho is kanang siya kanang matarong ug kanang ma-improve imong performance o remain lang gihapon ka as competitive. So sa third is kanang makagather ka og daghan nga data ug makita nimo ang importante nga connection sa machine learning. What is the role of knowledge management system in business? So ang mao ni siya ang isa sa kanang isa sa kanang paspas ang tubo sa puhunan sa mga program or software. So sa ekonomiya nga gi-base sa information, naay 37 ka mga trabahante sa US mao to ang nagtrabaho gamit ang ilahang nahibal-an og ang information. So 55% sa kinatibuk-an nga kita sa US gikan sa mga kanang sektor nga naggamit sa kanang mga sa ilang nahibaluan og sa information. So dako nga bahagi sa isa ka kompanya sa palitanan is gikan siya sa mga dili gani makita nga mga kayamanan. Ang tinuod nga halaga sa isa ka negosyo is dili lang siya makita sa mga kanang gusali or kanang mga dingding sa makina or sa kwarta. So dako kayo epekto ang kanang nakay kanang kaalaman or kanang nakay nahibaw-an. So ang kanang imong mga experience or nasanay na ka o kanang information nga kanang gikan sa company. So kaduha is ang kanang pagkailhanan o kanang pag-ila-ila sa mga tao sa ilahang produkto or sa service. Then ang ang pagsalig sa mga kanang nindot nga mga background or nindot nga mga information nga ilang nakuha. Then ang mga process nga or kanang ways na sila lang ang nagkahibalo or sila lang ang kaya mubuhat ana. So kung sakto jud ang pagpadagan sa isa ka company, ang resulta is kanang makahatag na siya og kanang dako nga ginansya sa isa ka company or kanang dako ang balik sa imong puhunan. Important dimensions of knowledge. Ang data, knowledge ug wisdom. So laylahi og kanang label sa information og kanang pagsabot. So tacit knowledge and explicit knowledge. Ang uban nga nakahibalo naa sa kanang nakabalo sila gikan sa ilang kanang
hunaan or sa ilahang mga experience. Important dimensions of knowledge is data, knowledge, and wisdom, and tacit knowledge and explicit knowledge. Important dimensions of knowledge is a firm asset. Knowledge has different forms, or ang knowledge is gikan siya sa kanang lain-lain nga mga kanang information or kanang experience nga imong naagian, or ang knowledge has a location, and knowledge is situational. Knowledge-based core competencies, K, organized assets. Then there is a knowledge how to do things effectively and efficiency in ways others cannot duplicate in a prime source of profit, competitive advantage. So kuan mo ni siya ang kanang pinakauna nga, or mo ni siya ang kanang isa pud nga ways nga makakuan ka kanang ginansya o kanang labaw ka sa mga imuhang kalaban or in a competition. So for example, naa kay kanang kaugalingon o kanang talagsa lang nga, or na kay kaugalingong way sa paghimo sa mga produkto gikan or unsa man ang gusto sa imuhang customer. Then organizational learning is kanang proseso kung asa ang kumpanya makakuha og kanang experience or kanang pinaagi sa pag-gather sa data, pag-measure, or kanang unsa kanang mga pagsulay o pagkuha sa mga kanang mga feedback. The knowledge management value chain is knowledge management is mano siya ang mga pamaagi sa negosyo sa paghimo, saon pag-store, pag-transfer, ug unsaon pag-apply sa knowledge. Each adds value to raw data information as they are transformed into usable knowledge. Knowledge acquisition, knowledge storage, knowledge dissemination, knowledge application. Knowledge management value chain. Knowledge acquisition, documenting tacit and explicit knowledge, storing documents, reports, presentation, best practices, instructive documents, and developing online expert networks, o paghimo sa mga bag-ong mga information, pagmonitor sa mga information gikan sa sulod ug sa gawas sa company, pagtigom sa mga information, paggamit og mga system nga kanang mag-gather or pagtipo sa mga daghan nga information, paggamit og kanang program nga kanang nag-manage sa document. Then katungdanan sa management nga siguraduhon nga hapsay ang mga nag-gather nga information. Knowledge dissemination is knowledge dissemination. Gigamit ang mga website like email, messaging, or wikis nga kanang mano siya ang isa sa mga makatabang sa pagkuha or pag-gather sa information. Ang dialogue of information, training programs, or kanang mga personal connection o kanang mga inyang experience nga maka-help sa managers to focus attention on important information. So gamit sa imuhang nahibaw-an or paghimo sa mano siya ang makatabang sa paghimo o kanang bag-o nga pamaagi sa negosyo, o kanang paghimo og bag-o nga mga produkto o kanang services, pag-abli sa uban nga kanang mga bag-o nga merkado sa lugar or kanang inyong tindahanan. Mga to sir, thank you.